Hola, for today's video, samahan nyo kami gala ulit tayo. Sobrang aga nga namin umalis sa bahay. 5:30 ng madaling araw. Nagising kami ng asawa ko ng alas 4. Kasi nga gustong umakyat ng asawa ko sa bundok. Na-stress daw kasi siya kasi malapit na ang winter. Kaya bago pa man lumamig, kailangan na namin gumala. At puntahan yung gusto naming puntahan. Kasi ilang buwan na naman kaming matatenga sa bahay. Ang hirap kasing gumala pag taglamig. Aside sa sobrang lamig, delikado ang daan, nag-i-snow. At magdadry ka pa talaga sa labas. Kasi nga sa sobrang lamig. Iba na talaga pag tumatanda. Nung 20s, 30s pa lang, hindi naman iniinda yung lamig at init. Ngayon talaga nanghihina na yung lola mo, char. At habang pakit nga kami sa bundok na pupuntahan namin, na-amaze naman ako dito sa nadaanan namin. Tingnan mo namin dinadaanan namin parang bituka ng manok. Pupunta nga kami dyan sa bundok na yan. At habang inaakit namin yung bundok, sabi ko sa asawa ko, ba't may mga ganyan? Parang mga ribultong mga bato. Yung mga inukit na bato. Sobrang dami niyan. Para silang gumawa ng kanya-kanyang jinja. Or yung malilit na mga simbahan. Simbahan talaga. Na parang uhaka. Ay basta, ewan, yun na yun. At habang pakit nga kami ng pakit sa bundok, ang ganda talaga ng view sa baba. Pataas ng pataas, paganda ng paganda yung view. Kaya talagang mapapatigil ka at wow, char. May mga tatemono dyan sa taas. Kasi pag winter, ang daming nag-ski dito. Habang papunta nga kami, pakit kami sa taas, parang sabi ko, bakit ang daming sasakyan sa daan? As in, nakapila talaga sila sa daan. Sabi ng asawa ko, muskaste, walang parking. Pagdating nga namin sa taas, wala talaga siyang parking. Nakakadismaya naman talaga pag ganito. Yung nag-effort kang umakyat sa taas ng bundok, tapos uwi ka rin, dahil walang parking. Hindi naman magpapayag nun, char. Kaya sabi ko sa asawa ko, parang may nadaanan pa tayo dun isa, bakante. Bilisan mong bumalik, at baka maunahan pa tayo. Kaya umikot kami. Kasi nga ginagawa nila yung mga building dito, kaya nag-iingay sila. Pinapaganda nila kasi malapit na ang winter. Madami naman aakyat dito at mag-ski. Kaya dari-daring bumalik ang asawa ko dun sa parking kasi sabi ko may nakita akong isang bakante. Nilagpasan pa nga niya. Kaya sabi ko bilisan mong bumalik at maunahan tayo kasi may parating na sasakyan. Kaya yun, sa wakas nakapag-park din kami kahit masikip. Medyo mataas-taas na dito pero maitataas pa to. Dito ako na-amaze kasi purong mga bato-bato. Parang gusto ko siya. Gusto ko ganito ang design ng bahay ko. Aksaya naman sa bato. Napakaganda niyang tingnan. Ito yung design nila dito sa toilet nila. Pag lumindol at nadaganan ka niyan, ewan ko na lang kung mabubuhay ka pa. Char. Ayan yung Mount Ontake. Ang daming umaakyat dyan. Dito dapat kami kakain ng ubento. Kaya nakita namin may mga inaalay silang bulaklak. Sabi ko, bakit? Parang kimchi naman to. Kaya hindi kami natuloy kumain dyan, kaya naglakad-lakad muna kami. Kasi yun pala, 11 years pala na itong araw na to. Simula nung pumutok to nung 2014. Sobrang timing yung pagpunta namin, September 27, 2014 siya pumutok. Kaya pala ang daming umakyat. Siguro yung mga pamilya nila, yung mga pamilyang namatayan. Kaya sobrang daming sasakyan kasi ang daming umakyat talaga dun sa bundok. Nag-alay sila ng dasal. Wala din kaming idea ng asawa ko. Samantalang kami naglalakad-lakad kami. Kasi may nakita kaming tatemono dun sa dulo. Sabi ng asawa ko, puntahan natin. Simula dun sa parking, medyo malayo siya. At paunti-unti siyang paakyat. Buti na lang talaga nakasama yung paa ko, hindi sumakit. Malamig-lamig na dito sa part na to, sa bundok. Pero mainit yung araw. Pag walang araw, malamig yung hangin. At habang naglalakad-lakad nga kami dyan, ang dami kong nakikita kung ano-ano. Na-amaze ako dyan sa bunga ng puno na yan. Kasi ang cute. At yung asawa ko, nauna nang naglakad. At tas abanti kami ng asawa ko kung tutuloy ba kami o hindi. Pero sabi namin, akyat tayo hanggang sa nakarating kami dito. Dahil hindi nga kami makaakyat dun sa tuktok ng bundok, sa sobrang layo. Parang ang lapit-lapit kasi niyang tingnan pag titingnan mo siya. Parang andyan na siya sa taas na napakalayo pa. Sabi niyo mga umakyat, nasa 1 oras kalahati o 2 oras daw. Depende sa pace ng pag-akyat mo. Sabi ko pa naman sa asawa ko, parang kaya ko siyang akyatin na 1 oras. Pero kung malakas at mabilis ka, kaya siguro 1 oras. Kaya hanggang dito lang muna kami sa baba. Habang nakatingin dun sa taas ng bundok. Tambay muna kami saglit. Sobrang ganda dito, promise. Nakaka-relax talaga siya. Sobrang ganda ng view. Dahil gustong-gusto na asawa kong kumain ng soba. Ni-research ko talaga niya yung masarap na soba sa dadaanan namin. At sabi niya, pag uwi daw, dyan kami kakain. Namiss ko rin naman kumain ng soba. Madalas kasi, soup ang ino-order ko. Yung mainit na sabaw. Sa Shiburi din akong kakain neto. Pag pumupunta kami sa mga probinsya, dito kasi sa lugar na to, yume ang soba. Yan lagi sinasabi ng asawa ko, gusto niyang kumain ng soba sa Nagano. Kasi sa Nagano, lang masarap na soba. At pag naubos na yung soba, ito yung tanoshimi ko. Tanoshimi namin ng asawa ko. Buti na lang talaga nakaabot pa kami. Kasi ang aga nilang nagsara 2:00. Habang kumakain kami, may dumating pang 3.
Last na pala sila kasi nung mga may dumating pa, hindi na nakapasok kasi wala na yatang soba. At pagkatapos nga namin kumain ng asawa ko, dumaan ulit kami dito. Napuntahan na namin tong lugar na to ilang taon na nakalipas. Sobrang tagal na, hindi ko na maalala. Hindi ko na nga maalala yung daan papunta dito eh. Kasi iba yung dinaanan namin noon. Basta sumusuot lang kami dito sa kagubatan. Ito lang talagang kagandahan sa Japan. Ang dami mong mapapasyalan. Talagang hindi ka maboboring dito. Alagang-alaga nila yung mga kagubatan. At habang kaya pa nating maglakad-lakad, gumala na tayo. Dahil darating ang araw na hindi na tayo makakapaglakad. Char, huwag naman. Kahit uugod-ugod na ako, gusto ko pa rin maglakad at gumala. Thank you Lord talaga, napakaganda ng creation mo. Yung simpleng kagubatan. Tapos pag nakalabas ka dito sa kagubatan na to, makikita mo yung napakagandang paraiso. Nung bata ako, hindi ko na-appreciate yung mga ganito. Kasi nga sanay kaming umaakyat sa bundok. O sumusuot-suot sa mga kagubatan. Dito kasi sa Japan, iba sila. Dati kasi hindi pa to park. Siguro mga 10 years ago kami napunta dito. Yan lang yung makikita mo yung mga bato-bato na yung malalaki. Nakakalula talaga pag pumunta ka dyan. Imaginein mo kaya pag lumaki yung tubig, yung asin matatakpan hanggang sa mga malalaking bato na yan. Kasi pag nilapitan mo talaga siya dyan sa pinakamalap, kasi pag pumunta ka talaga dyan sa mga bato-bato na yan, napakalaki nila. Bumalik lang talaga kami dito kasi nga nadadaanan namin siya. At saka sabi ko sa asawa ko, wala pa akong video dito. Ang uso lang nung pumunta kami dito nung pictures lang. At meron din silang ginawang tambayan. At ang dami na nilang nilaging mga upuan sa gilid para pwedeng umupo. At pwedeng magtambay-tambay dyan, kumain ng ubento. Pero may nakalagay na bawal maligo. At pagkatapos nga namin doon, dito na naman kami sa ilog pa rin. Karugtong lang to ng ilog kanina. Dito naman napakaganda din. Ito talaga yung gustong punta ng asawa ko, yung bridge na to. Kasi madalas pag pumupunta kami dito sa bandang Nagano, nadadaanan namin to. Kininaro to lagi ng asawa ko. Kaya nilagay niya talaga sa listahan niya yan na dadaanan namin. At dito nga yung last na tambay namin. Sabi niya sa akin, dadaan daw kami dito kasi magvi-video daw ako. Para may remembrance daw kami sa mga napupuntahan namin mga lugar. Madalas kasi pag nagkukwentuhan kami, nakakalimutan ko na yung mga napupuntahan namin sa sobrang dami. Hindi ko na talaga maalala. Todo effort naman ng asawa ko mag-isip ng mga gagalaan namin. Buti na lang talaga matyaga asawa ko maghanap ng mga gagalaan. Yun nga lang di may mapapapunta sa mga crowded o kaya sa mga city. Ayaw niya ng galaan sa city. Ang trip niya yung mga ganito pabundok. Yung mga nature. Iba nga naman talaga, nakaka-relax siya. At dito nga nakakalula sa baba. Dito din sobrang ganda. Mas maganda talaga sa personal. Alam mo yung pagod mo at stress mo pag pumunta ka sa mga ganitong lugar. Mawawala talaga siya. Parang nare-recharge yung energy mo. At sobrang nag-enjoy naman din ng asawa ko. Kasi napuntahan namin lahat ng gusto niyang puntahan. At nakapag-relax kami. At ito na nga yung last part ng gala namin. Kaya dito kami nagyukuri, umupo muna kami. Nagtambay saglit, mga 30 minutes. Habang nakatingin sa malayo. At dapit hapon na. Medyo malamig-lamig na yung simoy ng hangin. Sabi ko nga sa asawa ko, gusto kong bumalik dito pag summer. Kasi may park din dun sa kabila. Magkabilaan may park siya na pwedeng magtambay. Parang pwede rin yata mag-swimming dyan sa baba. At pwede magdala ng ubento. Kasi meron silang ginawang tambayan. Tsaka feeling ko hindi gaanong puntahan ng tao. Walang gaano. Kasi pagdating namin walang katao-tao kaming dalawa lang na asawa ko. Pero may mga nakita kaming mangilan-ngilan na tumatawid dyan sa bridge. Pero bago yun na solo namin yung bridge kaming dalawa lang na asawa ko. Kasi nung pauwi na kami may mga dumating din. Na isang pamilya. Buti na lang talaga naka-aura pa kami bago pa sila dumating. At nung tumilim na maganda din siya kasi may ilaw. Di na nga lang kami inabot ng super dilim. Kasi di ako ni nakakatakot walang katao-tao. At ito nga pauwi na kami. Nakita ko yung Ferris wheel kasi nakatulog ako. Inon ko yung camera ko. Ang aking finale. At yun lang for today's video. Okay, bye!